Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon. Kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Marating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla sa lahat ng probinsya sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawig. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan, Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak, Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode na punong-puno ng kwento ng bayanihan ang handog namin sa inyo mga kapuso. Good morning, Manoy. Good morning, Jelly. Good morning, mga kapuso. Alam mo, Jelly, ngayong umaga, mas special ang ating magiging episode. Uy, ano yan, Manoy? Kwento mo naman. Jelly, ngayong umaga, imbis na mga kwento ng problema at paghahanap ng solusyon ang ihahatid natin, babalikan natin ang mga komunidad na naging parte ng ating programa para kamustahin sila. Isa sa mga nakilala natin sa pag-iikot ng ating programa sa Luzon, Visayas at Mindanao ay ang mga estudyante mula sa Sitio Paring sa Ilocos Sur. Para lang makapag-aral, araw-araw silang naglalakad ng 2 oras, kahit madilim pa at delikado ang dinadaanan. Balikan natin sila. Bandang alas 3 at alas 4 ng umaga, habang karamihan sa atin ay natutulog pa ng mahimbing sa ating mga bahay. Ang mga pamilya rito sa isang liblib at bulubunduking lugar ay gising na. Nakaredy na ang mga bata na pumasok sa eskwelahan. Bumubuelo nang maglakad pababa ng bayan gamit lang ang flashlight. Tatawid sila sa ilog, dadaan sa gubat. Sa kabila ng mga balakid, hindi nagpapatalo ang mga bata sa gitna ng dilim, matatarik na daan,
pagtawid sa ilog, at 2 oras na lakaran. Walang sumusuko makarating lang sa kanilang paaralan. Malayo po yung paaralan namin, ma'am. Tapos, alas 4 pa lang po, ma'am. Nagre-ready na po kami. Tapos, alas 5 po, ma'am, naglalakad na kami. Alas 7 po kami makakarating sa paaralan. Tatawid pa po kami sa ilog, ma'am. Ginagabi na nga kayo, may ilaw nga ba dun? Wala po, So ma'am. madilim. So Opo, paano ma'am. nyo binabiyahe yun kung madilim na madilim ang lugar? Nagdadala po kami ng flashlight. Kung walang flashlight, Hawak-hawak na lang po kami. kahit madilim. Opo. Mahirap po yung daan namin, napakasikip po. Madilim pa lang, pupunta na po kami. Pag bumagyo po, di rin kami makakapasok minsan pag malakas yung ilog kahit gusto namin pumasok sa paaralan. Hiniling ko lang po na sana magkaroon po ng ilaw sa daan namin para makapag-aral kami ng mas maayos po at di na kami matakot sa daan. At dahil delikado ang nilalakbay ng mga bata araw-araw, hindi maaalis sa kanilang mga magulang na mag-alala sa kaligtasan nila. Ngunit hindi naman nila mapigilan ang mga anak sa kanilang kagustuhang makapag-aral dahil para rin yon sa kanilang kinabukasan. Malayo po yung biyahe. Yung sa grade 6 nyo po, kamusta po ang araw-araw na pagpasok po? Minsan po nagre-reklamo na siya kasi madaling araw pa lang po. Kinikisi na namin para mag-ayos-ayos na lang. 3 o'clock pa lang po minsan ginigising ko na para malayo kasi po yung pinapasukan nila kasi tsaka yung daanan po nila. Nakakatakot rin po kasi gubat-gubat tsaka may bangin-bangin. Kamusta po pag may mga kalamidad dito? Pag mga emergency po? May malalakas na ulan na po, ma'am. Minsan po din na namin sila pinapayagang pumapasok, ma'am. Kasi hindi na kaya ng mga bata yung tawiran sa ilog, ma'am. Mas malakas ang tubig. Naisip nyo ba na itigil na lang sila sa pag-aaral? Minsan po, ma'am, pero sa hangad namin makatapos yung mga anak ko para makagkaroon naman sila ng titulo, pinipilit po namin ipapagsukin sila sa school. Baka sakaling sa inyo po matupad ang mga pangarap namin dito sa Sitio Paking. Baka sakaling kayo po ang daan para mapaganda naman po ang sitio namin. Sana po matulungan niyo po dito sa lugar namin, mabigyan ng ilaw yung mga daan namin na madidilim para gaganda naman yung daanan ng mga bata. Madadala namin yung mga produkto namin ng papunta sa merkado po. Yun po ang aking hiling na sana'y mapagbigyan at kung sino man po ang may bukal ng loob na makakatulong dito sa Sitio Paring ay maraming salamat po sa mga magbibigay po ng tulong. Manoy, ano masasabi mo? Well, una hanga ako dun sa mga bata, no? Talagang sa kagustuhan nilang makapag-aral, yung nilalakad nila 2 oras, isang araw, no? Pero napaka-delikado, no? Napaka-peligroso nung ginagawa nila. So yan yung sinasabi ko lagi na hindi tayo dapat nagiging manhid sa mga ganyan. Actually, itong programa natin, diyan tayo pumapasok na yung sa mga kakulangan ganyan, yung gap na yan, tayong pumupuno, no? Gusto natin maging enabler din tayo sa mga ganitong pagkakataon. Dapat agad natin itong tulungan. No? In the meantime, yung short-term solution nito, yun ang agad-agaran natin gawan ng paraan para yung peligro sa araw-araw. No? Ano naman ang sa tingin yung dapat na solusyong ibigay sa kanila? Well, galing na rin sa ating mga experts, no? And then ito naman yung lagi natin ginagawa, no? Sa ating mga storya, mga problemang nakikita natin. 2 parte, no? Bibigyan natin ng short-term solution, yung agad-agarang solusyon. No? So, ang ating pong temporary solution po dito, or short-term solution, bigyan natin agad sila ng solar lights. No? Para mabawasan yung peligro, yung pangamba ng mga magulang. Through our program, no? And sa opisina ko sa Congress, makikipag-ugnayan tayo sa LGU. Susulatan natin, tatawagan, pati yung NEA muna, yung National Electrification Administration, saka yung Energy Regulatory Commission, makikipag-ugnayan tayo sa kanila kung paano makakaroon ng long-term solution po ito. No?
Jelly, alam mo, nakakaantig talaga ng puso dahil sa kabila ng nararanasan nila, hindi pa rin sumusuko ang mga kasama natin dito. At syempre, hindi ako aalis na wala tayong munting handog. Eto, tanong ko, naririnig nyo ba iyon? At para maibsan ang hirap at peligro sa paglalakbay araw-araw ng mga bata ng Sitio Paring, naging daan ng si Manoy ang ninong ko, mapailawan ang kanilang dinadaanan sa pamamagitan ng pagkakaloob namin ng mga solar lights. Ayan! Meron na kayong 40 solar lamp mula sa si Manoy, ang ninong ko. Isa-isahin natin. Ayan, hindi na kayo maglalakad ng madilim dahil ito ay magbibigay liwanag sa inyong daan. Yay! Maiiwasan na ang mga disgrasya, ang mga dulas, ang mga kung anuman dahil maliwanag na po ang daanan natin. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Woo! Labis na ikinatuwa ito ng mga bata at ng buong sitio dahil sa mas magiging ligtas ang kanilang araw-araw na pagbaba sa bayan. Makalipas ang mahigit 4 na buwan, binalikan namin sila at ikinamusta. Bakas pa rin sa mga taga-Sitio Paring ang pasasalamat sa mga solar lights na naibigay ng si Manoy ang ninong ko sa kanilang komunidad. Excited silang ipinakita sa atin ang mga ilaw na inilagay nila sa dinadaanan nila pababa ng bayan. Ngayon, kahit madilim pa sa madaling araw pagpasok ng mga bata sa eskwela, wala na silang agam-agam dahil sa naiilawan na ang kanilang dinadaanan. Ito po yung solar light na bigay sa amin ni Manoy Wilbert. Di na po madilim yung daan namin simula nung binigay nila sa amin. Maraming salamat po sa inyong binigay na solar light, Manoy Wilbert. Ngayon po, nagkampanti na po kami sa binigay niyo po sa amin na pailaw ng mga bata, lalong-lalo na sa daanan nila. Salamat po sa lahat, Manoy, dahil sa binigay niyong pailaw ng daanan ng mga bata. Kami po ay nagpapasalamat dito sa Sitio Paring dahil sa pagtulong ni Congressman Wilbert Lee, si Manoy ang ninong ko. At ito na po yung solar lights na projects na binigay niya dito sa Sitio Paring na nakakatulong sa mga mamamayan dito sa Sitio Paring. At nagkaroon na po ng liwanag para sa daan na dinadaanan ng mga bata, lalo na sa pagdating ng gabi. Ang sitio na dati ng pinagkaitan ng liwanag, mas ligtas na ang landas na patuloy na tinatahak ng mga taga rito tungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Agyaman kami, Manoy! Sana masuportahan kami, huwag kami lalaitin. Kahit wala kami sahod, inaalin namin yung buhay namin, tungkulin namin, pati oras namin nasa komunidad na. Bibigyan natin sila ng mga kagamitan na magagamit para sa kanilang pag-iikot, yung pong itong mga flashlights, whistles, ironing stick, posas, medical kit, volunteer shirt para po sila ay na-identify. At of course, ang pinakamahalaga, ito pong health and life insurance. At ngayon, kagaya ng ating ipinangako, ipagkakaloob na natin ang life and health insurance para sa ating mga peace and order volunteers. Gagawad na natin ang policy ng mga nakapag-avail ng ating Protectado Insurance. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Pagbabantay sa kaligtasan ng kanilang mga kabarangay ang pangunahing tungkulin ng mga nakilala nating force multipliers sa Caloocan. At para mas maging epektibo sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, siniguro ng si Manoy ang ninong ko na protektado rin sila sa kanilang pagroronda at pagbabantay ng komunidad. Kamustahin natin ang mga force multipliers ng Caloocan.
Binisita natin ang barangay na may pinakamalaking populasyon sa Pilipinas, ang Bagong Silang, Caloocan. Kabilang sa mga hinaharap na hamon dito ay ang nagaganap na mga krimen. Muntikan na kaming i-massacre. Yun, tapos muntikan na akong makidnap. Yun, tapos experience din ako na may binaril sa harapan ko mismo. Minsan yung may snatcher, unang hold up, hinabol namin. Kaso mas mabilis silang tumakbo kasi alam nila yung dadaanan nila madidilim na lugar. Ayon sa datos, sa bawat pulis dito, 4,000 residents ang kailangan nilang protektahan. Kitang-kita ang kakulangan sa mga kawani na nagpapanatili ng kapayapaan. Kaya naman para mapunan ito, ang mga residente ay nagtayo ng mga volunteer organizations na tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa barangay. Iniaalay nila ang kanilang oras para masiguro ang kaayusan sa komunidad, kaya naman meron silang pakiusap sa mga kapwa residente. Maging mabuting tao para kabawasan ang sakit sa ulo ng lipunan. Maging ang buhay nila ay nalalagay sa alanganin, kaya ang hiling nila, sana masuportahan kami, huwag kami lalaitin. Kahit wala kami sahod, inaalin namin yung buhay namin, tungkulin namin, pati oras namin nasa komunidad na. at dahil sa kanilang bukal sa loob na pagmamalasakit sa kapwa, nagpaabot ng munting handog ang si Manoy ang ninong ko. Bilang pasasalamat din sa kanilang sakripisyo at paglilingkod sa komunidad. Bibigyan natin sila ng mga kagamitan na magagamit para sa kanilang pag-iipot, yung pong itong mga flashlights, whistles, ironing stick, posas, medical kit, volunteer shirt para po sila ay na-identify. At of course, ang pinakamahalaga, ito pong health and life insurance, no? Para po, hindi naman po natin na gusto mangyari, pero just in case, meron po naman silang, meron pong health and life insurance, no, na ibibigay natin sa kanila. And for our long-term solution, patuloy po tayong magsasagawa ng mga training at capacity building sa ating mga peace and order volunteers. Of course, ito ay sa pakikipagtulungan sa PNP and DILG, no? And pagpapalakas sa diwa ng volunteerismo sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan na pwedeng maging huwaran din sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. No? Gusto natin kasi gayahin po sila doon sa mga lugar na wala pang ganitong mga volunteer movement. No? And of course, ang pagbubuo ng mekanismo para sa mas maayos na koordinasyon sa tungkulin ng mga volunteers, no? Institusyon ng pamahalaan at iba pang sektor ng ating lipunan. No? And last, yung pong pakikipag-ugnayan natin sa DOLE para po sila ay mapagkalooban ng alternatibo o dagdag na kabuhayan para sa ating pong mga volunteers. No? Ito pong mga livelihood projects ng DOLE na pwede po natin ibigay sa kanila dahil ito pong kanilang ginagawa ay tandaan po natin, libre po ito nilang ginagawa at wala pong bayad. No? So gusto natin silang bigyan ng alternative livelihood. Maraming salamat po at ramdam po namin ang inyong mga sakripisyo para sa komunidad. Ayan. At dahil nga po, yung tulong nyo ay talagang walang kapalit, inihahandog nyo ang inyong sarili para lang makatulong po sa mga kababayan natin po. Kami naman po ang magbibigay ng sorpresa para sa inyo. Handa na po ba kayo? Para mapaunlad po ang inyong kasanayan, sa pangunguna po ng International Philippines Martial Arts Federation Combatan. Meron po tayong libreng arnis training ngayong araw para sa inyong lahat. Magandang araw po, sir. Good afternoon po, Ma'am Patricia. Good afternoon po sa mga kabarangay natin. So ngayon po, bibigay lang namin sa inyo yung mga basics. Ready na po ba tayo? Ayan! Okay po, maraming salamat, sir. Ready? Let's go! Sana pa ay talaga nakatulong yung
harness training po sa inyo para naman maprotektahan at mapatatag po natin ang ating sarili, pati na rin po yung ating komunidad. Mga kapuso, hindi pa po nagtatapos ang ating munting sorpresa. Ready na po ba kayo sa susunod? Okay, tawagin na po natin ang ating kasama dito. Mula sa Simonoy ang ninong ko, tanggapin niyo po ang aming munting sorpresa para sa ating mga magigiting na volunteers. Tanggapin niyo po ang mga sumusunod na equipments para sa inyo. Simulan po natin sa mga arnis. Sa pamamagitan ng dagdag na kagamitang ito, hangad ng programang Si Manoy ang ninong ko sa pangunguna ni Manoy Wilbert Lee na matulungan pa silang maipagpatuloy ang kanilang advokasya. Meron din tayong heat resistant t-shirt sakto sa tag-init. Ayan! At meron din po tayong mga medical kits sa pagkakaisa po ng Philippine Red Cross Team. Palakpakan po tayo! Hindi po nagtatapos ang sorpresa ng Si Manoy ang ninong ko para sa inyo. Ready na po ba kayo? Ayan! Eto na po. Tanggapin niyo po ang health and life insurance para sa inyo sa isa't isa po. Hangad po namin ang pamamagitan po ng mga handog na ito ng Si Manoy ang ninong ko. Mas mapalakas pa po inyong hanay, magpatuloy at tumatag pa po ang inyong diwa ng voluntarismo. Naway magsilbi po tayong paalaala na isang magandang paalaala po ito ng bayanihan. At napapagaan din po yung mga pasanin ng ating mga kababayan po. At para mas mabilis nating natutugunan ang suliranin ng komunidad at ng buong bansa. Palakpakan po tayo. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako ng malaki at nabigyan tayo ngayon ng sponsor natin. Mga kailangan natin na bibilhin, hindi na natin bibilhin. Narito na, ibibigyan na sa ating mga kamay. Bilang isang volunteer, patuparin natin ang peacemaker at saka yung peace and order para sa mga kabataan. Malaki ang pagpapasalamat namin. Kahit ganyan lang tayo, natutuwa din tayo kung may mga tao nagmamagandang loob sa atin. Huwag tayo magsawa pag bigay din ng pasalamat sa kanila. Hindi lang sa salita, sa gawa, ang gagawin natin para sa kanila. Para sa kabutihan nila at kabutihan ng bayan sa Caloocan. Palakpakan po muna natin si tatay dahil siya po ang pinakamatandang volunteer po na talagang matagal po ang serbisyo niya dito sa grupo po. Palakpakan po natin. Maraming salamat po, tay. Dahil walang sawang pagsuporta sa serbisyo niyo po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating sponsor, si Congressman Wilbert Lee at sa Si Manoy ang ninong ko. Ayun, maraming salamat po sa mga binigay nyo. Malaking tulong po yan sa aming mga volunteers. At yung kanina, yung isa sa mga na ibibigay nila, yung insurance. Kasi alam ko yun ang hinihingi. So, thank you po talaga sa grupo po ni Congressman Wilbert Lee. Nagagamit nila sa araw-araw na pagpapatrol at pag-duty as peace volunteers ang protective equipment na ibinigay natin sa kanila. Nariyan din ang reliable gears bilang dagdag proteksyon sa kanilang pagre-responde. At ngayon, kagaya ng ating ipinangako, ipagkakaloob na natin ang life and health insurance para sa ating mga peace and order volunteers.
Igagawad na natin ang policy ng mga nakapag-avail ng ating Protectado Insurance. Narito si Ronald Candelario. Sir Noel Macaronia. Gerardo Paula. At Maridic Morales. Matagal na ako nagbo-volunteer dito sa Bagong Silang, siguro almost 15 years. Pero dito sa First Multiplier, siguro mga nasa 3 years na ako nagsiserve dito as volunteer dito sa Station 13. Presidente po ako ng isang grupo, Volunteer Support Groups, Community Task Force. Wala kaming wala kami natatanggap na sabi na allowance, sahod, totally wala po. Pero syempre, yung puso kasi namin nandito eh. Gusto namin mag-serve, tumulong sa aming community. Kasi yun po yung, feeling ko yun ang obligasyon namin eh, na tumulong sa ating komunidad para manatili ang peace and order. So, sa ginagawa namin, malaking bagay po ito. So, ngayon, ito nangyari sa amin, may nag-donate sa amin na may nagbigay ng mga kagamitan. Feeling ko parang ito yung unang parang sahod na natanggap po para sa sarili namin na may nag-sponsor sa amin ng kagamitan. Maraming salamat po, Manoy, sa inyong pagtulong, pagsuporta po sa aming ginagawa at syempre sa naniniwala sa aming advokasya. Yun lang po, maraming salamat. Masarap po sa pakiramdam na may nagpapahalaga po sa amin bilang isang force multiplier at masarap din po sa pakiramdam po dito sa samahan na to dahil nagkakaisa po kami rito sa aming pag-duty. No? At bawat residente dito, nakikisama naman po sa amin pag pinupuntahan po namin at pinagsasabihan po namin sila na ganitong oras ng curfew, magsiuwi na po kayo. Nakikinig naman po sila at nakikipag-coordinate naman po sila sa amin. Maraming salamat din po kang Kuya Manoy sa suporta nyo na ibinigay sa amin sa POSAS at saka sa Yantok sa magagamit po namin sa aming pagtatrabaho na volunteers ng Peace and Order po ng Caloocan City. Maraming salamat po kay Kuya Manoy at tinupad niya po ang pangako niya na kami po ay mabigyan ng mga insurance. Ito po ay aming magagamit lalo na sa aming pag-checkpoint at pinapangako po namin na gagampanan po namin kung ano man po ang aming trabaho. Maraming salamat po. Ang mga Peace and Order Volunteers ng Barangay Bagong Silang, Caloocan City ay tinatawag na Force Multipliers sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa komunidad. Sa pagtulong natin sa kanila, naway tumibay at mag-multiply pa ang ating pagbabayanihan tungo sa mas payapa at maunlad na lipunan. Isa sa ating tinutukan ng kahangahangang proyekto ng Pampanga State Agricultural University at ng mga Tamarind Farmers ng Magalang, Pampanga ang paggawa ng iba't ibang produkto mula sa sampalok. We are looking forward na magkakaroon kami ng facility for that para ma-produce talaga namin siya and eventually i-commercialize siya. Sa maghapon po kasi sa 6 na kilo, mga ilang pong 200. Yan, pinagkakasya na namin po yung pagka nagbagyo, ma'am, nasira yung mga sampalok namin. Yun, alam na namin di po kami kikita. Ang naisip po natin para agad-agaran po natin sila matulungan ay bigyan po natin sila ng dagdag na supply. Kaloob, ang si Manoy ang ninong ko sa pangunguna ni Manoy Robert Lee ng mga handog para maipagpatuloy nila ang pagpapalago ng industriya ng sampalok. Panalo, winner tayo lahat. Sa mga agricultural products ng Pilipinas,
sinisimulan na natin ang ibayang pagsisikap para mapaunlad at maging malaking industriya ng sampalok. Yan ang layuning palaguin ng partnership natin sa Pampanga State Agricultural University sa kanilang pagtulong sa mga magsasaka ng sampalok sa Pampanga. Kumusta na kaya sila matapos natin silang mabisita? Isa sa ating tinutukan ng kahangahangang proyekto ng Pampanga State Agricultural University at ng mga tamarind farmers ng Magalang, Pampanga ang paggawa ng iba't ibang produkto mula sa sampalok. Ang mga ani na sampalok ay ginagawa nilang sinigang mix, tamarind juice, tamarind wine, tamarind ice cream at marami pang iba. We are looking forward na magkakaroon kami ng facility for that para ma-produce talaga namin siya and eventually i-commercialize siya because we also need that for the leveling of the universities in the Philippines, commercialization. Yung potential nung tamarind, we are dreaming of having, if not really malalampasan namin yung sa Thailand. We dream big in terms of tamarind and we want to be at par sa Thailand in the future. Ang isinasagawang research and development sa industriya ng sampalok ng Pampanga State Agricultural University ay nagbibigay rin ng oportunidad para mas lalong kumita ang mga tamarind farmers. Noon, ganito lamang ang kanilang kinikita. Gano'n na po kayo katagal nagtatanim po? Ako tagal naman, buhat maliit pa ako. Bata pa lang, Bata marunong pa lang, na. opo. Kasi alam ko malaking tulong po sa amin yung tamarind. Magkano po ang kinikita nyo tayo sa pagtatanim po ng sampalok? Sa maghapon po kasi, sa 6 na kilo, mahigit lang po 200. Yan, pinagkakasya na namin po yung pagka nagbagyo, ma'am, nasira yung mga sampalok namin. Yan, alam na namin di po kami kikita. Hanap po kami ng paraan para makakuha namin yung pangangailangan namin. Kasi alam namin, sampalok, siraan. Ang gawin na lang po namin yun, magtatanim ka ulit, susunod na lang po, mangutang ka na naman ulit. Gano'n na lang po yung ginagawa namin po dito. For our farmers, I think one of the challenges is how they manage their finances. Kasi yung mga inputs nila madalas mas mahal kesa doon sa kikitain nila. So in dealing with them, we not only tell them about the use of the technology, but we also offer short courses in financial literacy and management para all throughout the year hindi nawawalan ng sources ng income ang farmers. Ngayon, dahil sa proyekto ng Pampanga State Agricultural University, tumaas ang kanilang kita. Pero yung sa sinigang mix, naka-income po ako ng 50,000 noon. Sa sampalok ko lang noon. Isang pong harvest din nung mula November hanggang December. Nagiging sapat na din po kasi gawa ng nakakatulong o paano may tawid yung mga anak sa pag-aaral kasi allowance lang po ng mga nag-aaral, medyo mabigat na. Sa tulong po ng sampalok, kahit paano, naitatawid po yung mga bata. Ngunit kumikita lamang ang mga tamarind farmers tuwing harvest season. Kaya naman isa sa mga pinag-aaralan nila ngayon ay kung papaano sila magkakaroon ng supply ng tamarind sa buong taon. Para suportahan ang inisyatiba ng Pampanga State Agricultural University sa pagdevelop ng tamarind products at tuloy-tuloy na matulungan ng tamarind farmers, Dito sa ating mga tamarind farmers dito po sa Pampanga, ang naisip po natin para agad-agaran po natin sila matulungan ay bigyan po natin sila ng dagdag na supply ng tamarind seedlings, no? Dagdag na mga kagamitan sa pagtatanim, and of course, dagdag na suporta at gamit dito po sa Aglibot Sweet Tamarind Farmers of Pampanga State Agricultural University para po sa pag-produce nila ng kanilang tinatawag na tamarind wine. Sana matikman po natin ito. No? Yung kanilang Nakapasyal po. yung tamarind juice, no? At meron pa, tamarind ice cream. Tamarind ice cream, wow, sarap. Ito ay talagang tutulungan natin para mapaunlad po natin ang kanilang samahan at kabuhayan. No? Siguro itong tamarind industry, isa ito sa kailangan ko talagang tingnan din. Kailangan natin tingnan at kailangan natin bigyan ng karagdagang suporta
Kasi tayo naman na nasa pamahalaan and even yung programa natin, gusto natin na yung mga ganito, tayo po yung maging kanlungan nila, tayo magpapayong habang sila ay walang payong, no? Tayo ang takbuhan nila, kumbaga, no? So, doon sa mga ganito na may nangangailangan, meron pong mga ibang industriya, nandito lang tayo, Jelly, no? Pwede sila lumapit sa atin, no? Especially dito sa mga tamarind farmers natin sa Pampanga. Yes. Anytime, pwede po nila tayong puntahan. Nandito na, tayo pupuntahan natin sila para alalayan at suportahan. Kamusta? Kamusta kayo dyan? Yan. Una sa lahat, gusto ko lang po kayong pasalamatan sa mainit na pagtanggap po sa aming programa. Kami po talaga ay saludo sa inyong pagsisikap po, lalo na po ang mga farmers. Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento nyo po. Talagang na-inspire, hindi lang ako, I'm sure pati mga manonood po natin. Kaya naman po, naniniwala rin kami na marami pang pwedeng gawin para buhayin at palawakin po ang industriya ng tamarin. Kaya mula po sa Simonoy ang ninong ko, meron po kaming munting handog para sa inyo. Kaloob, ang Simonoy ang ninong ko sa pangunguna ni Manoy Wilbert Lee ng mga handog para maipagpatuloy nila ang pagpapalago ng industriya ng sampalok. Tanggapin niyo po ang aming chest freezer para sa inyo po, para sa PSAU. Para po mas maparami po ang storage nyo para sa inyong mga produkto. Meron din po tayong drums para po mas madagdagan po ang pag-ferment po ng inyong mga wine. Tanggapin nyo rin po ang gas stoves. Meron din po tayong ice cream makers. Sakto po sa tag-init ngayon, di ba? Mas marami rin po ang paggawa ng mga ice cream ninyo. Yay! Congratulations po, ma'am! Thank you! Siyempre, meron din po tayong munting handog para sa ating mga talagang masisipag na farmers. Ito po, mula po sa Simonoy ang ninong ko. Tanggapin niyo po ang aming mga shovels! Salamat po! At hindi pa po nagtatapos dyan, tanggapin nyo rin po ang grafted tamarind seedlings para mas madagdagan po ang inyong mga pananim. Simulan po natin ang mensahe kay Tyruel. Sa pagkakaisa po at pagtutulungan ng Mount Arayat Tamarind Growers, kami po nagpapasalamat sa ating mahal na Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List. Salamat po ng marami. Sa bumubuo po dito sa nagbigay ng biyaya po sa amin. Tapos sa pangunahan po ni Ampat, maraming salamat po. Welcome po, Tay! Welcome po! Sa ngalan po ng buong Pampanga State Agricultural University, salamat sa show, si Manoy ang ninong ko, kay Congressman Wilbert Lee, kay Miss Patricia, at sa lahat ng bumubuo ng show. Malaking tulong po ito sa production namin ng tamarind. At sana makabalik kayo dito para matikman ninyo kung kaano yung gagawin ni Ma'am War out of what you donated to us. So we are really thankful here in Pampanga State Agricultural University sa buong grupo. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala, aalagaan ni Ma'am War itong lahat ng mga to. Thank you. Thank you, Ma'am Annette. Babalik talaga kami. Yes. Mas maraming rason para bumalik ulit sa inyo. Titikman ko yung ice cream, Yes. ha? Salamat po namin na hopefully magiging commercialized na talaga siya dahil sa mga ibinigay niyo sa amin. Thank you. Ay, pagdadasal po namin yan, Ma'am. Yes, Maraming salamat. Thank you. Muli, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento. Ipagdarasal po namin na masagana po ang inyong pangkabuhayan at makamit niyo ang inyong mga pangarap po sa buhay. Thank you po and God bless. Woo! Kagamitan na ating ibinigay sa research and development ng PISAW ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kanilang ice cream production at tamarind fermentation.
pinagkalooban din kami ni Manoy Wilbert ng isang chest freezer, no? So dati kasi ito lang yung ginagamit namin to store the raw materials ng Tamarin. Ngayon, sa tulong nitong chest freezer na pinagkaloob ni Manoy Wilbert, naparami yung nai-store namin ng mga raw materials na ginagamit sa pag-process ng mga product. So, throughout the year, meron na tayong supply, no, ng sampalok. Kasi hindi naman siya, ang sampalok kasi hindi naman throughout the year meron yan. So, at the peak season, kailangan i-harvest and then i-process into blocks at i-store. So, napakalaking tulong nitong chest freezer na pinagkaloob ng programa ni Manoy Wilbert. Hindi lang po yun, no? So dahil sa mga karagdagang kagamitan pa na binigay ni Manong Wilbert, kagaya nitong mga drums, no? So dito namin napabilis or sa tulong ng mga kagamitan nito, napabilis ang pre-mixing process namin ng ibang products like tamarind wine and tamarind vinegar. Bago namin isalin sa fermentation process, dito namin pinipremix or minimix yung mga other ingredients kasama ng tamarind papunta dun sa fermentation tank ng tamarind wine. At the same time, yung tamarind vinegar din, dito rin na namimix or ginagamit sa pagmimix ng mga products nila. Sa tulong niyo po, Manoy Wilbert, napaganda at napabilis natin ang produksyon natin ng mga tamarind products or mga produkto gawa sa sampalok, no? Ganon din, natulungan din natin yung mga farmers dahil ang mga tamarind fruits na kanilang maipoproduce, meron ng market or pwede nang ibenta dito sa Tamarind RDE Center upang iproseso at gawing produkto. Mula po dito sa Pampanga State Agricultural University, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong programa at sa inyo po, Manong Wilbert. Saludo si Manoy Wilbert at ang ating programang si Manoy ang ninong ko sa Pampanga State Agricultural University at maging sa masisipag nating tamarind farmers. Hangad natin na mas lumago pa ang industriya ng sampalok at mas makilala pa ang ating mga produkto sa loob at labas ng ating bansa. Maghahatid ito ng kaunlaran, hindi lamang sa industriya ng sampalok, kundi maging sa buhay ng napakarami nating kababayan. Pinuntahan natin ang isang isla na kung saan 80% ng mga naninirahan ay mga mangingisda, ang Talim Island. Daman-daman na namin ang hirap ng buhay namin dito kasi lalo't maliit na ang dagat tapos polluted na ang tubig dahil sa mga malalaking kapitalista. Isa po itong ating mga mangingisda na kailangan natin talaga silang tulungan dahil sila yung magsisiguro na kahit ano ang mangyari ay meron tayong makakain. No? So kaya bukod po sa puhunan, kailangan natin silang bigyan ng kanilang mga kagamitan sa pangingisda. Ayun, haligay dito! Ayan, ito ang dala ng bangkang ito, ang aming munting sorpresa para sa inyo! Ayan. Meron po tayong maraming fish cage. Ayan! Meron pa po tayong fish net. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Sa patuloy nating pagbabalik tanaw sa mga kwento at inspirasyon ng mga kababayang nakilala natin sa mahigit 6 na buwan, isa sa ating kakamustahin ngayon ay ang mga mangingisda mula sa Talim Island. Pinuntahan natin ang isang isla na kung saan 80% ng mga naninirahan ay mga mangingisda, ang Talim Island. Ang mga mangingisda rito ay may mabigat na suliranin. Dahil sa polusyon,
Nagsisimatayan ng mga isda sa lawa kaya naman halos wala na silang mahuli. Daman-daman na namin ang hirap ng buhay namin dito kasi lalo't maliit na ang dagat tapos polluted na ang tubig dahil sa mga malalaking kapitalista na marami nang bumabaha dito na nanggagaling sa pabrika na chemical o sa kapabayaan din ng ating mga mamamayan na hindi disiplinado. Ang ilang mangingisda pa rito ay hindi makapalaot dahil sa kakulangan sa mga kagamitan. Dahil sa kahirapan nga ng buhay, yung iba hindi makabili ng lambat, ng cage, o anumang pangangailangan namin dito. Dahil sa tutulan talaga napakahirap ang dagat. Para na sa ganun, meron silang inaasahan pagdating sa panahon na kailangan. Nangutang ako ng para may pampuhunan. Kaso mo lamang yung makapangutang naman ako, na wala naman ng panguhuli. Siyempre sa tawa ko umutang, mayroong konting interest. Kaya, ayun, minsan interest lang nahulugan ko pagka, yung kada linggo, hulog, wala nang mahuli ngayon. Hindi ko na babawasan ang utang kung gano'n. Dahil sa malawakang fish kill, nalugi ang mga palaisdaan at nabaon sa utang ang mga mangingisda. Dumating po yung araw kung nagsimula yung pagkakaroon ng problema ng lawa ng Laguna. Yung pong halos 200,000 na fingerlings, halos wala pong natira. Kaya doon po nagsimula na yung pagkalugi ng mga may palaisdaan. Tapos pumapasok pa po yung sa panahon ng June, July na sobrang init. Pumapasok po naman yung mga natitira na umaabot po sa pagkamatay o yung fish kill namin na tinatawag. Na sa pag-aaral po ay bumababa yung oxygen level ng aming lawa. May takot po ba kayong nararamdaman sa sitwasyon niyo po ngayon ng buhay niyo po? Opo, meron po. Lalo na pagka yung makakasakit. Wala kang pagkukunan kung saan ka magpagamot, gano'n. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero hindi sumusuko ang mga mangingisda dito para sa kanilang pamilya. Sa ngayon po, talagang kinakapos kami ngayon kasi yun nga, mahirap ang panguhuli. Kaya kung ano-ano nang aming nagagawa dito na para lang makasurvive sa pamumuhay namin. Tulad ng bamboo stick, nagagawa na rin kami noon para makatulong sa pamumuhay namin. Sa totoo lang, masakit ang aking karanasan. May dalawa po akong anak, kambal. Dahil nga sa kahirapan ng buhay, nagkasakit po sila. Kasi dahil sa kahirapan ng buhay, hindi ko mapagamot. Ayun, ganun nangyari. Namatay yung aking anak, lumala ang sakit sa kidney. Kap, gaano po ba ka-importante matulungan ang mga mangingisda po dito sa isla ng Talim? Importante po ito kasi katunayan po yung pong aming ilang mangingisda dito sa aming barangay ay natutuluyan na po mga ibang bayan para po masuportahan yung pangailangan ng kanilang mga pamilya. At para matulungan ang mga mangingisda dito sa Talim Island, nagkaloob ang si Manoy ang ninong ko ng mga handog para makapalaot silang muli at maparami ang kanilang huli. Isa po itong ating mga mangingisda na kailangan natin talaga silang tulungan dahil sila yung magsisiguro na kahit ano ang mangyari ay meron tayong makakain. No? So kaya bukod po sa puhunan, kailangan natin silang bigyan ng kanilang mga kagamitan sa pangingisda, katulad ng fish cages, fish nets, at mga fingerlings para sa kanilang kabuhayan. Pwede rin natin silang i-connecta sa BFAR para sa iba pa nilang kagamitan at kung may iba pa silang mga pangangailangan. Sa pamamagitan po ng si Manoy ang ninong ko, pati na rin po sa sama-sama nating pagtutulungan, walang imposible na umakaahon tayo sa pag-unlad po ng kinabukasan. May naririnig ba kayo? Ayun eh! Ayun, haligay dito, haligay dito! Ayan, ito ang dala ng bangkang ito, ang aming munting sorpresa para sa inyo! Ayan. Meron po tayong maraming fish cage! Ayan! Meron pa po tayong fish net!
fishing equipment na ating ipinamigay ay nakatulong sa mga mangingisdang walang pambili ng sarili nilang mga kagamitan. Nakakapangisda na po kami ng ayos ngayon dahil binigyan po kami ng bago lambat. Salamat na rin po kay Manoy Wilbert at kami binigyan na ng lambat na gagamitin sa pangingisda po. Yung malaking tulong na ibigay ni Manoy na panghanap buhay dito sa amin. Sa pamamagitan ng high-quality fish nets, mas marami na silang nahuhuling isda. Mas maraming huli, mas mataas ang kita. Basta mula nga ho kami nung mabigyan ng si Manoy ang ninong ko po, nakapakalaking pasasalamat namin po talaga. Mas marami na pong nahuhuli kami ngayon dahil sa ibinigay na fingerlings at lambat na binigay niya sa amin ngayon. Mas marami na po kami nahuli ngayon dahil sa bago lambat pong binigay ni Manoy Wilbert. Ang mga fish fingerlings na ating ibinigay ay pinakawalan sa Laguna de Bay para sa pagpaparami ng isda at muling pagbuhay ng lawa. Sa ngayon ay hindi na po kailangan mangutang ng mga mangingisda dahil sa maraming na ngayon na isda na nauhuli na hindi na namin kailangang mangutang pa ng fingerlings. Napakalaking tulong po nito sa amin. Ang mga fish cages naman na ating ibinigay ay itatayo na nila para mapalakas ang fish farming. Controlled breeding at masiguro na lalaki ang mga isda. Gusto rin po namin na magkaroon ng sariling fish cage. Na sa ganon, malaking tulong po sa aming sa aming mga pangarap para sa kinabukasan ng aming mga anak. Na sa ganon po, maraming matutulungan po ang aming mga kababayan, ang aming mamamayan dito na talagang hirap na sa aming kalagayan. Nang dahil po kay Manoy Wilbert, nagpapasalamat po kami ng lubos ng maraming salamat. Gusto nung mga tao rito na magkaroon ng sari-sariling fish cage kasi po talaga yung karamihan po dito na medyo nakakaluwag sila pag mayroon ng nakapagsimula sila sa isa. Pag kumita po kasi pwedeng maging 2, maging 3, maging 4 hanggang sa dumami. Mas maganda po kasi pag nakapagsimula na mayroon na kahit papaano. Pero hindi pa tapos ang laban ng mga mangingisda rito. Dahil hanggat hindi nasusolusyonan ang malawakang polusyon sa Laguna de Bay, mananatili ang banta ng fish kill sa Talim Island. Tuloy-tuloy sana ang ating bayanihan sa paglilinis ng ating katubigan at pagprotekta sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Huwag kayong bibitiw. Pagbabalik pa ang Si Manoy ang ninong ko. Kaya ipanalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Ang sarap talaga ng feeling, Manoy, kapag mission accomplished tayo. Oo nga, Jelly, dahil yan sa dedikasyon at pagtutulungan natin sa paghahanap ng agarang solusyon sa nakikita nating mga hamon at problema. Ikaw, ako, tayong lahat, makakamit natin ang isang ligtas, malusog, may puso at may hustisyang lipunan basta tayo ay nagdadamayan at nagmamalasakit sa isa't isa. Filipinos deserve better, so we must demand more. Lagi po nating patunayan, anumang problema at pagsubok, kayang-kayang solusyonan at lampasan hanggang maging winner tayo lahat. Tama! Natapos na naman ang isang makabuluhang oras ng kwentuhan at inspirasyon para ipagpatuloy natin ang diwa ng bayanihan. Salamat mga kapuso! Magkita-kita tayo ulit next week! Bye! Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pag-uusap
kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw ako. Sa buhay aangat, sa buhay aangat. Ang yaman kami, Manoy,